Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,509 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. Okay, pag-usapan po natin today ay kay Sara Duterte. Si Sara Duterte po ay ang ating pangalawang Pangulo ng Pilipinas na nakakuha ng 32 million Filipino votes noong nakaraang eleksyon 2022. At inaamin natin na mas malaki pa ito kesa sa nakuhang boto ni Pangulong Bongbong Marcos. Nanalo po si Pangulong Bongbong Marcos dahil po sa continuity at continuity ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Yun po ang katotohanan doon, ha? Ako po, Ilocano po ako, binoto ko po si Bongbong Marcos. Nung vice presidente po siya, binoto ko rin po siya, no? Nung senador, binoto ko din po siya. Okay? Sinuportahan po natin itong mamang ito, Bongbong Marcos. Pero binoto ko po si Bongbong Marcos, hindi lang po ito kababayan ko, kung hindi po, binoto ko po because gusto ko pong makontinue ang war on drugs. Okay? Yan po ang katotohanan dyan, ha? Pangalawa, gusto ko rin po na yung malinis ang kapaligiran. Okay? Yung mga showers, simple lang, di ba? Gusto ko rin po na malinis ang mamamayan, no? Ang mga kalsada, no smoking policy. Gusto ko din po yung infrastructures, build programs, kumbaga. Yun po ang kagustuhan po natin. Ngunit, tila bagang hindi po nangyayari ito sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po, nalulungkot din po ako. Pero sinusuportahan ko po pa rin siya hanggang ngayon. Gusto ko nga po matapos po ang termino niya at palitan na siya ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Yun po ang katotohanan. Okay? Nakakalungkot lang po dahil po bigla po bang bumaliktad, parang gulong ng palad, no? Itong mamang Rodrigo Roa Duterte na siguro ang hangarin lang niya malinis ang drugs, malinis ang Pilipino sa drugs. Kasi alam naman natin, nababalitaan naman natin, pag nagdroga na yung taong yan, okay, wala na sa sarili yan. Minsan nangre-rape ng magulang, nangre-rape ng anak, pinapatay ang pamilya, yan po, nagnanakaw po, yan pong katotohanan. Di po ba? Meron po tayong kapitbahay dito, no? Yung anak niya talagang nalulong sa droga. Talagang rehabilitation dito, rehabilitation doon. Okay, ninanakaw yung mga etc. Wala pong katahimikan. Kaya nga po, gusto na, nung panahon po na yun, talagang takot na takot ang mga drug pusher ba? Ang mga kriminal, malinis po, luminis po ang bansang Pilipinas. Yun po ang katotohanan doon. Okay? Hindi, bigla po ngayon, maaresto ng ICC. Kumbaga, no? Kaya po, ang pag-asa po natin ngayon ay si Sara Duterte. Ngayon, nasa Hong Kong po ang mag-ama. Sara, talagang sinasabi niya, natatakbo na siya bilang presidente ng Pilipinas. Kaya lang, ang problema, meron na pong impeachment case laban sa kanya. Hindi po natin alam. Mag-i-start po daw ito sa Hunyo, hindi po natin alam kung mananalo, kung ma-convict ba siya diyan, no? Pag na-convict siya diyan, tapos na ang boxing, no? Before Vice President Sara Duterte, talaga bago yan, bago po yan, ay talagang maano natin dahil no? While charming, sikat na sikat po talaga mga Duterte sa mga OFWs. Okay? Kasi nga po, nililinis niya eh. Yung tanimbala, Pero ngayon, the reason po may tanimbala na naman. Napapatakas yung mga hindi po natin alam. No? Speaking to OFWs on Sunday, March 9, Sara Duterte thanked them for their support over the years and for the votes she received in the 2022 elections, which have her secure the vice presidency alongside ni Bongbong Marcos. No? Nagpapasalamat ako dahil 2016 pa lang, from 2016 hanggang 2025, andyan pa rin kayo. Sa tulong nyo at sa kampanya para sa akin sa nakaraang halalan noong 2022, nanalo po siya. No? At sa susunod na halalan sa 2028, joke lang,
The Vice President, alongside her father, former President Duterte, is in Hong Kong for what is reportedly a Thanksgiving event and campaign sortie for the Partido Democrático Pilipino. This comes amid talk of an arrest warrant before issued against Rodrigo Roa Duterte in connection with this controversial drug war, which is under investigation by the International Criminal Court. Itong ICC po, no? Balita natin, di ba? Ayaw ni Trump yan, nawalan nga ng budget yan eh. Mga ganon. The Vice President alongside her father, talagang ano po, no? Nandiyan po sila, no? The Duterte campaign team confirmed to Rappler that re-election Senators Bongo and Bato de la Rosa are also in Hong Kong. Both senators were key players in the former president's drug war campaign. Sara Duterte also recounted a supposed conversation with detained preacher and senatorial candidate Apollo Kibuloy, who told her that not running for president in 2022 was a smart move, as aiming for the 2028 elections could help challenge the Marcos family's grip on power in Malacanang. Sabihin man nila na kasalanan mo ang lahat na ito, Inday Sara, sabihin man nila kasalanan mo ito dahil hindi ka tumakbong Pangulo. Sabi niya, Inday Sara, ganyan din nangyari sa buhay mo dahil hindi pwede na ikaw ang mauna at sila ang sumunod dahil wala nang katapusan yan. Oo, ano? Pwede, no? Ikaw mauna, sila ang sumunod, okay? Wala nang katapusan. Sabihin mo yan, di ba? O, tama din naman. May ano din po si Pastor Apollo Kibuloy, no? They may say that all of this is your fault, Inday Sara. They may say it's your fault because you didn't run for president, he said. Inday Sara, that's what happened in your life because you can't be ahead and they would follow because it would never end. Is the Vice President confident enough to survive the impeachment trial that she's already contemplating 2028? Yun po ang ano natin. No, since her fallout with the President in late 2023, Sara Duterte has been the target of attacks. On February 5, she was impeached by House lawmakers over allegations of large-scale corruption and threats to assassinate Marcos. Kaya po, ang pwede natin gawin dito, ano po natin, let's campaign against dun sa mga nagpapa-impeach sa kanya, yung mga congressmen and women, no? Si Junicio na first district ng Maynila, Tondo, wag rin natin iboto yan, wag rin natin iboto kahit kay Yorme Isko Moreno, pasensya na po Yorme, ha? Wag natin iboto yan. Okay? Had she not stepped aside for Marcos, the Vice President said the 2022 presidency could have been hers. Totoo po yan. Dahil nangunguna siya at that time, no? She added that it was Senator Amy Marcos who convinced her to run alongside her brother. Sara Duterte has filed a petition with the Supreme Court challenging the validity of the fourth complaint fast-tracked by 215 lawmakers that led to her impeachment. In her petition, she argues that the House violated the one-year bar rule of the 1987 Constitution, which prohibits initiating impeachment proceedings against the same official more than once within a year. The House did not act on the first three impeachment cases filed against her in December 2024. Senate President Chiso Escudero initially scheduled the trial for July 30 amid criticisms that the upper chamber is delaying the process. Can Sara Duterte survive her biggest political battle yet and secure the presidency in 2028? It all depends on whether the political tide will favor her. Okay. Yun pa. Tingnan po natin, no? Ako, pabor po ako na tumakbo siya at mananalo naman po yan over Tulfo. Okay, sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.